So mga bagay na kapag ginawa mo sa isang lalaki, imbes na makalimutan ka niya, lalo ka pa niyang mamimiss. Ang sarap pakinggan mga kamamay, no? Yung tipong kapag ginawa mo to, akala mo makakalimutan ka niya, pero hindi mo alam, mas lalo pang titindi ang paghahabol, ang paghahanap, lalo na yung pagkamiss niya sa iyo. So mga kamamay, alam ko gustong gusto nyo yung mga ganito klase ng topics, ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng usapan. Huwag nyo naman po sanang kalimutan bago po natin ito simulan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba if ever na nakakatulong yung mga love advice o sa tingin nyo nagugustuhan nyo yung mga videos na ginagawa ko. Alright? So mga kamamay, if ever na nagawa nyo na po yan, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako dahil malaki po ang tulong yan sa ating munting channel. Kaya kung handa na po kayo mga kamamay, huwag na po natin masyadong patagalin pa. Simulan na kaagad natin ang ating usapan, ang ating kwentuhan. So ano nga ba? Yung mga bagay na maaari mong i-apply, na maaari mong gawin sa isang lalaki, akala mo kung pwede ka niyang makalimutan pero hindi eh. Pero mas lalo ka pa niyang mamimiss once na ginawa mo yung mga bagay na ito sa kanya. Alright? So number 1, huwag mo rin siyang kausapin kung hindi ka niya kinakausap. Yes, mga kamamay. Sa madaling sabi, kung hindi siya nagpaparamdam, kung hindi niya gusto kang kausapin, hindi siya umiimik sa'yo, hindi siya tumatawag sa iyo, huwag ka ring magparamdam o huwag mo rin siya munang kausapin. Sa ganyang paraan, mga kamamay, hindi ka matitiis ng isang lalaki. Basta, alam mo na may na-establish kang magandang gawa sa kanya. Ibig sabihin, maayos ka, hindi ka toxic. O kaya naman, napansin mo na lang na bigla na lang siyang hindi nagparamdam, bigla na lang siyang lumayo, umiwas, o something na halimbawa, meron siyang hindi nagustuhan sa'yo na hindi mo naman alam kung bakit siya ay umiwas, kung bakit siya ay hindi na nagparamdam, ganun ka rin. Kung hindi siya umiimik, ayaw niyang sabihin ng problema, basta na lang siya nagtampo, bigla na lang siyang hindi ka kinausap, so wag mo rin siya munang kausapin pa. Okay, hintayin mo siya na mag-first move, na muli kang kausapin at sigurado ako mga kamamay, sa halip na makalimutan ka niya, hindi. Lalo siyang maghahanap sa iyo, lalo kanyang mamimiss pa. Basta hintayin mo lang siya. Basta alam mo na wala kang ginagawang mali, wala kang ginagawang toxic, hintayin mo lang siya. Kung hindi siya nagpaparamdam, huwag ka magparamdam. Kung hindi siya umiimik sa iyo, huwag ka lang ding umimik sa kanya. Sa ganyang paraan mga kamamay, hindi kanya matitiis at mamimiss ka pa niya ng sobra. Alright, so maliwanag tayo dyan ha. So next, kapag lumayo siya, hayaan mo lang. Oo mga kamamay, kung ang isang lalaki ay tipong, alam mo yun, nagtatampu-tampuhan, wala ka namang ginawang masama eh, wala ka namang ginawang pagkakamali, yung ibang mga lalaki ganito eh. Okay, sila na nga yung nagloko, sila pa yung may ganang lumayo. Sila na nga yung nagtaksil, sila pa yung may ganang mag-no contact rule sa inyo. Ano sila, gold? Mga kamamay, kung ganyan ang isang lalaki at sila pa yung lumayo, hayaan mo lang. Alam mo dapat ang value mo. Alam mo dapat yung worth mo. Ibig sabihin, wala ka namang ginagawang mali eh. Wala ka namang ginagawang sala. Wala ka namang ginagawang kalokohan. Sa madaling sabi, siya pa nga yung nagloko eh. Pero siya patong lumalayo. Pero siya patong, alam mo yun, nag-adjust sa inyong dalawa. Kapag kaganyan, huwag mo siyang habulin. Magmatigasan kayo. Kasi alam mo naman eh, meron ka namang katuwiran na wala kang ginagawang mali. Bakit siya pa yung may ganang lumayo? Isipin mo, wala siyang value. Isipin mo, siya na lang palagi yung dadala ng stress. Kung siya ilalayo, hayaan mo lang. Sigurado ako mga kamamay, wala pang isang linggo, babalik yan sa sobrang pagkamiss niya sa'yo. Kasi alam din niya eh. Alam kong alam ng lalaki, mga kamamay, yung pagkakamali nila. Ginagawa lang nilang lumayo kasi tinitingnan nila kung marupok ka. Kasi tinitingnan nila kung mababang klase ng babae ka. Kasi para sa susunod na magloloko sila, alam nila ang hangganan mo. Alam nila ang kalambutan mo. At alam nila ang karupukan mo. Kaya nila ginagawa yon. Kaya bilang isang babaeng high value, isang babaeng hindi putyo-putyo, sa mga time na lumayo sila, hayaan nyo lang po sila. Matuto silang bumalik. Kung alam nilang lumayo, matuto silang bumalik, magsisi. Kasi hindi ikaw yung babae na kapag lumayo ang isang toxic na lalaki, naghahabol.
nagmamakaawa. Kaya please, hanggat maaari mga kamamay, kung gusto po ninyo na lubos kayong mas mamiss ng isang lalaki, sa mga panahong lumayo sila sa inyo, sa mga panahong lumalayo sila sa inyo, hayaan nyo lamang. Okay? So maliwanag tayo dyan ha? So next, kahit ginawan ka niya ng masama, maging mabuti ka pa rin. Mga kamamay, makakatulong ito para ang isang lalaki ay sa halip na makakalimutan ka, lalo ka pa niyang mamiss. Sa mga panahon na halimbawa, hindi naging mabuti sa iyo ang isang lalaki, nakagawa siya ng kasalanan, nakapagtaksil siya, maging mabuti ka pa rin. Kausapin pa rin siya ng maayos. Okay, kung kinakausap ka, sumagot ka ng maayos. Pero hindi na yung trato mo dati na sobrang sweet. Hindi ka naman kasi martir, hindi ka naman marupok para maging ganun pa rin kagaya ng dati sa kabila ng kanyang mga ginawang kasalanan. Pero magiging mabuti ka pa rin. Sasagot ka pa rin kapag ka tinatanong, ginagawa mo pa rin kung ano yung obligasyon mo bilang asawa, pero yung totoong pagmamahal, siyempre mababawasan yon. Pero basta, pakitunguhan pa rin siya ng mabuti sa mga panahon o sa kabila ng kanyang mga ginawang kasalanan sa iyo, at talagang makikita ng isang lalaki yung halaga mo. At yan ang dahilan kung bakit kanya mas mamimiss. Mas mamimiss niya yung kabutihan mo. Kasi baka mamaya, sa kabila ng kanyang pagluloko, siya naman yung lokohin ng isang babae. So, muli siyang babalik sa'yo. Muli niyong makikita ang halaga mo. Muli niyong makikita kung ano yung kabutihan mo sa kanya. Kung kaya't sa halip na maghanap siya ng iba, sa halip na kalimutan ka, hindi, babalik yan sa'yo at mas mamimiss ka pa niya ng sobra. Kaya sa mga panahon na ginawang ka ng masama ng isang lalaki, maging mabuti ka pa rin. Piliin mo pa rin pakisamahan siya ng maayos ng mabuti, pero nag-iisip ka na sa pagkakataong ito. Alright? So next, paminsan-minsan, mag-post ka rin o mag-story ka ng mga high-value photo and videos mo. Paminsan-minsan lang naman mga kamamay. Kung iniisip nyo na baka makalimutan kayo ng isang lalaki, pues, sa gagawin nyong ito, hindi yan magkaintindihan sa pagkami, sa paghahanap sa iyo. Yung dating hindi nagpaparamdam, yung dating hindi mo na alam kung nasaan na, right after na mag-post ka ng high value hinihiling ko na high value photos and videos ang inyong ipopost, ang inyong imamayday paminsan-minsan lang. Ayoko na maumay din ang lalaki sa araw-araw ng pagpo-post kasi ang gusto natin dito is magkaroon lang ba ng konting teaser, okay, sa mata, sa utak, sa bibig ng isang lalaki. Yung tipong mapapanganga na lang siya habang nag-i-scroll, okay, ng kanyang social media, bigla siyang mapapatigil dahil makikita niya ang photo mo. Okay, someone is change her profile picture. Makikita niya na ang ganda mo, ang blooming mo. Kung kinakailangan nating mag-add ng filter, itodo nyo na ang filter para lang maging maputi, para lang maging attractive kayong muli sa mata ng isang lalaki. Sa ganyang paraan mga kamamay, sa halip na makalimutan ka niya, yung iniisip mo na nakalimutan ka niya, hindi. Muling sasagi. Alam mo yung sobrang bilis na magbabackflash sa utak niya lahat ng mga magagandang memories ninyo dahil lang sa isang picture na nakita niya, dahil lang sa isang picture na ipinost mo, bigla niyong maaalala yung mga pinagsamahan niyo dati. Alam niyo yan mga girls. Yung mga tawanan niyo dati sa isang picture lang, sabi nga nung iba. Okay, a single picture has 1,000 meanings o 1,000 of words to say. Ika nga, di ba? Pag tumingin ka sa isang larawan, ang dami mong po pwedeng sabihin dito. Ganon din sa isang picture na kagaya mo. Lalo at high value, ang dami niyang maaalala, lalo na kung kayo ay medyo nagtagal, matagal yung inyong naging relasyon, umabot ng 3 years, 5 years, o kung ano pa man. Basta, mag-post ka ng isang high value picture o high value picture mo, video, o kung ano pa man, malamang sa malamang. Sa halip na makalimutan ka na niya, magigising muli. Okay, yung mga nararamdaman o kung ano pa mang status ng isang ikaw sa puso ng isang lalaki. Kaya mga kabamay, paminsan-minsan mag-post ng mga high-value picture para mas mamiss ka pa ng isang lalaki. Alright? And last, iwasan mo ang palaging makipag-usap ng matagal sa kanya. Okay? Sabihin natin na nag-uusap pa rin naman kayo Nag-uusap pa rin naman kayo kaso hindi nga lang kagaya ng dati na alam mo yun, na maayos, na maganda, na nandun pa rin yung excitement.
Pero kapag kaganyan, kung gusto niyo na mas mamiss kayo ng isang lalaki, wag niyong kakausapin ng sobrang tagal o kaya naman wag kayong magre-reply ng sobrang hahaba kagaya ng dating ginagawa mo sa kanya. Wag ganon. Kailangan mamiss niya yung dating ginagawa ninyo, yung dating message mo sa kanya na talagang talata, kung mag-send ka ng message, sikip sa screen ng cellphone bago niya matapos basahin. So hayaan niyo po yung ganon. So tipid lang muna ang pagre-reply, ang pakikipag-usap, huwag niyong ibababad kasi pagka ibinabad po ninyo, mafe-feel niya uli na parang naglalaan ulit kayo ng mahabang oras sa kanya. At yung oras pagka yun ay naramdaman ng isang lalaking inilalaan niyo sa kanya, nangangahulugan na mahalaga ka pa rin sa kanya. Kaya please, huwag kang magbigay ng clue para ang isang lalaki ay alam mo yun, ang isang lalaki ay makonclude na talagang mahalaga pa siya sa buhay mo. Kaya please, huwag niyong habaan ang pagbibigay ng oras, huwag niyong habaan ng pakikipag-usap, huwag niyong habaan ng pagme-message para ang isang lalaki ay mamiss lahat-lahat ng meron sa inyo. Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga bagay na maaaring niyong gawin sa isang lalaki na imbes makalimutan ka niya, sobra ka pa niyang mamimiss pa. Alright? So, maraming salamat sa inyo mga kamamay. Mega shoutout po sa lahat ng ating OFW dyan all over the world. If ever na napanood niyo po yung video na to, mag-comment naman po kayo kung nasaan bansa man kayo ngayon para alam ko po kung sino-sino yung mga subscribers natin na nanonood hanggang sa oras na ito. So, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.